Di ko po alam sa inyo, pero sino po rito nakakaranas ng mga battle sa isip? May mga laban sa isip. No, though may mga tagumpay po na nangyayari sa atin pong buhay, pero we feel that we are weak. We feel that we are not that good sa ating pong sitwasyon. And I believe that's a lie of the devil. Amen. And we've been running a series po about having the right mind, because only a right mind can win life. Only having that right mind can change everything sa atin pong buhay, and we can never expect to live a good life having that negative mind. Amen? We can never have a positive life having that negative mind. And bago tayo magtuloy, can you just have po yung declaration po natin, and let's declare it by faith. Now, and if you have your Bibles po, you can grab hold of your Bible, and your Bible app pwede po nating buksan at samahan niyo po ako i-declare po natin. Okay, ready? Ready na po kayo? Okay, ready? On the count of 3, sabay-sabay po natin i-declare. Ready? On the count of 3, 1, 2, 3. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. What it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. Boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Father, we thank you. Sa oras po na ito, we welcome your presence. Salamat po, Panginoon. Una, dahil ginising nyo kami sa araw na to, binuhay nyo po kami, Panginoon. At naniniwala po kami dun sa inyong sinabi sa inyong salita, na hindi nyo kami bibigyan ng suliranin na higit sa aming kakayanan. Ibig sabihin, kung binuhay nyo po kami sa araw na to, whatever might come along our way, mapagtatagumpayan po namin. Dahil sinabi nyo, Panginoon, hindi nyo kami bibigyan ng suliranin higit sa aming kakayanan. And right now, Lord, just thank you. And Lord, just teach us to have that right mind na anumang situation meron po kami. Meron po kayo palagi nakalaan sa amin na tagumpay. At bago pa man kami, Panginoon, humingi ng tawad, pinatawad nyo na po kami nung binigay nyo po si Jesus sa cross. Kaya sa oras na ito, itatag nyo po sa amin, Panginoon, yung pag-ibig nyo, Panginoon. That we are created, Lord, to do great things. We are created unique. We are created, Lord, beautiful. We are created victorious. We are created to be fruitful, to multiply, to conquer, and lead. Salamat po, Panginoon. Thank you. Thank you, Lord. We welcome your presence. Thank you, Holy Spirit. Change us, Lord, from the inside out. In Jesus' name I pray. And Agassi po say, Amen and Amen. Sige po, tuloy natin yung palakpak sa Panginoon. Yeah, and bago po ako magtuloy, I just want to thank everyone for praying. Masaya po ako nandito kayo ngayon. Amen. At masaya po ako na nandito ako ngayon. Ako po'y masayang nandito ako ngayon. Di ko lang po alam kung masaya kayong nandito ako ngayon. Okay. Pero sabi sa tabi mo, masaya ako nandito ka ngayon. Amen. Bakit? Supposed to be yung katabi mo, wala sana, kaya lang binuhay siya ni Lord ngayon. Amen. Nandito siya ngayon. Nandito po ako ngayon kasi binuhay ako ng Panginoon. Amen. Ibig sabihin, we are thankful sa Lord kasi nandito po tayo ngayon po. And I'd like to thank everyone for praying for me kasi po, 2 weeks ago, tama, I've been hospitalized po. Sa hindi po nakakaalam, alam ko po, some majority sa atin alam po, but some hindi po alam. I'm battling po, nasa ICU po ako that time. From Wednesday hanggang Saturday, then bago mag-12 midnight ng Sunday, I was transferred out sa private room. And from, ang bilis nung mga pangyayari, from ICU to private room, then Monday po ng hapon,
I was discharged na sa hospital. And I want to thank everyone for praying for me. No po, salamat po. Alam ko hindi po madali yon kung wala po rin yung kapatid na nanalangin. And I just want to thank everyone for just showing your love kay Pastor. No? Alam ko po mga taga-GUCCL, mahal yung kanilang pastor. Amen. Mahal yung kanilang mga leaders. Tama po? And thank you sa mga nangamusta, sa mga na patuloy na nakaalala, nagpaabot ng kanilang mga tulong. I'd just like to thank everyone. And I really felt yung pag-ibig po ninyo. Okay? No, okay? Sabi mo sa katabi mo, love na love ka ni Pastor. Okay, but I can't really love everyone because I am limited, but I thank our leaders po, lalo yung primary po, for doing their job na kahit wala po ako sa 13 last week, di po ako nakapag-preach sa 13, but someone na tumayo po doon, hindi po last week, last week, meron pong tumayo para mag-preach. No, last Sunday po nakapag-preach na ako sa 13, and I'm so thankful sa Panginoon for giving us again yung life and opportunity na magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Amen? And the things that I realized when I was in the hospital, wala po ito sa notes natin, but if you want to take notes, pwede po. And I believe it will help you. Na pagdating pala po dun sa dulo, pag tayo po ay naandoon na on our sick bed, or maybe konti na lang, what I realized that everything na natutunan mo, every achievement that you have, ay wala na pong kabuluhan. I'm a licensed nurse by profession. But nung ako po ay nasa ICU, I'm wearing diapers. No po? At wala po akong magawa. Lahat ng alam ko, hindi ko na po ma-practice. And wala po akong bathroom privileges. They have to change my diapers and I have to do everything dun sa bed. Hindi ako pwedeng tumayo. Lahat po ng mga alam ko, achievements ko, whatever that is, wala na pong kabuluhan. The only thing na pwede ko nagamit is my calling. Nasa ICU na po ako, but I'm still praying for people. I'm still sharing the love of God dun sa mga tao. And true enough, God is faithful. Kasi kahit po nasa hospital po ako, nasa ICU ako, tapat ang Panginoon. Nakita ko po yung presensya ng Diyos, mas matindi pala pag ikaw ay may pinagdadaanan. Amen? Kasi naniniwala po ko, walang matinong magulang na iiwan yung kanyang anak sa panahon na may sakit. Amen? No, at you know what, lalo ang ating Panginoon. Doon ko po naranasan na nagsishare lang po kami, nagkukwentuhan lang kami, alam niyo yun, nagbibiruan lang kami mag-asawa. Yung mga tao pong nandun, yung nag-check ng heart ko, nagtututi echo sa akin, umiiyak na kasi just feeling the love of God, the presence of God. And afterwards, I prayed for them. Now, even yung mga nurses po doon, nako-connect tayo. Not all, but some of them, nakakapag-share po tayo. At even ako po yung nandun sa bed, nakatali ako sa bed ko. Hindi man po literally nakatali, but nakakabit yung lahat ng mga wires, cables sa akin. No, ako pa po yung parang malaya, sila po yung may pinagdadaanan. Are you listening? So, the enemy might place me dun sa situation na mapigilan niya ako, pero ginamit pa rin ito ng Panginoon for His glory. No, sabi ng doktor ko, ang ganda ng blood chem ko, hindi ko na lang alam bakit may ganyan ka. But naniniwala ko, every situation in our life, merong purpose ang Panginoon. Amen? Okay ang cholesterol ko, okay ang sugar ko, nothing is wrong with me in my blood chem. But bakit daw meron akong gano'n? And I believe God has a purpose. Amen? And that's the thing that I realized. At sumunod nakita ko yung halaga ng relationship. Una, yung halaga ng tamang relationship. Okay ba yun? Na minsan may mga mali tayong relationship na inilalaban natin dun sa dapat na tamang relationship na inaalagaan natin. Ano yun? Yung nilalaban natin minsan yung, hindi natin nilalaban yung relationship sa Diyos. Sumunod yung relationship with the right people. And I can't imagine yung buhay ko po kung wala po dun yung, alam niyo po kasi nung nasa ICU ko, kala ko langit na. Bakit? Palagi po ako may katabing angel. Naka-PPE lang po. My wife was always been there. No, pag visiting hours, 9 to 12, 3 to 6, andun yung wife ko. Lalabas lang siya just to take lunch.
Message na lang kami, kamusta ka, saan ka na, mamaya 3 o'clock, andyan na siya. Are you listening? And I can't imagine my life kung wala yung wife ko, wala yung family ko there visiting me. No? And doon natin makita, pagdating sa dulo, yung mga precious relationships. At doon mo talaga makikilala yung mga tunay na nagmamahal sa'yo. Are you listening? No, I believe hindi naman po lahat makabisita kasi nasa ICU si Pastor, but thank you for continuously connecting, continuously praying, continuously messaging. No po? And I thank the Lord for that. No po? At yun yung nakita ko napakahalaga, yung relationship. No, wag yung kung ano-ano yung nilaban natin, pero hindi naman mahalaga. Pagdating pa rin sa dulo, your family, God is still there for you. Are you listening? Andiyan pa po ba kayo? And give value dun sa tamang relationship. No? At doon ko nakita rin, and I realized na nung nandun po ako sa hospital, no, nakita ko rin po, napakahalaga, that we really give emphasis po, no, dun sa mga bagay po na tunay na mahalaga. No, yung tunay po na mahalaga, yun yung ma-realize po natin sa atin pong buhay, that we need to spend more time with God, spend time with our family, spend time with our true friends. Yung hindi lang kaibigan pag meron ka, but kaibigan mo kahit wala ka na at bagsa ka. And, hello po, andyan po ba? Ayan, medyo nawawala yung mic natin. Okay, so, at nakita ko, anumang meron ka, achievements mo, walang kabuluhan. Ito pa isa, yung magising ka lang sa bawat araw, ito'y pagpapala na. Some people don't see na ginising sila ng Diyos. Hindi nila nakitang pagpapala yung bawat araw. They see yung bawat araw na bad trip, pangit na araw to, what a day. But you know what? When I was in the ICU, yung magising lang ako, seeing yung liwanag mula dun sa bintana, and I thank the Lord kasi I am the only room pala na kaya na dun sa ICU na nakakakita ng liwanag ng labas. And I'm so thankful sa Panginoon for every day, just waking up. Just waking up. Kahit na merong pain, just waking up for every day, napakahalaga na pala. It's a blessing na. Amen? So yung mga katabi mo, sabihin sa katabi mo, you are blessed. Amen. Kung ginising ka lang ng Diyos ngayon, pinagpala ka na, kahit na may mga pinagdadaanan ka, kahit na may mga bagay pang wala ka ngayon, at hindi mo pa nakukuha, thank the Lord because He woke you up. Ginising ka niya sa araw na to. Amen? And those are just a few of the things that I realized when I was in the hospital. And I believe marami pang gagawin yung Panginoon. Amen? At doon nakita po talaga ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Lalong mas malakas ang kilos ng Diyos sa panahon na meron tayong mga laban. No, doon ka pa ba iiwan ng Diyos sa panahon may sakit ka? And I just want to speak sa mga kapatid ngayon, even those who are online, na may mga pinagdadaanan at feel mo wala ang Panginoon, I just want to tell you, that is the time that the Lord is most near sa'yo. And His promise, He will never leave you. He will never forsake you. Hindi ka niya iwan, hindi ka niya pababayaan. And that is His promise. Amen? No. At alam niyo po, ang tunay na nagbibigay ng lakas kay Pastor ng mga panahon na yun, 3 P. Yung presensya ng Diyos, yung purpose ng Diyos sa tawag niya sa akin. No, yung presence niya, yung purpose niya, tsaka yung promise niya. Okay? So, yung 4 P's, iba po yun. Ito, 3 P's lang. Okay? Okay po. And if you're ready, sino rito po ready? Sabi mo, ready. Taas yung kamay, yung ready, makinig sa salita ng Diyos ngayon. Ayan, taas yung kamay. Sabi mo sa katabi mo, I'm ready. Yes. And let's go on. In Romans chapter 12, verse 2, ano po sabi ni Apostle Paul dito? No, kasi we're having that series, Right Mind, Win Life. And we are on the part 2 of it. Sabi po nung Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world. Kasi pag sa world ka,
Of course, kung makita niyo yung graph na pinakita last week, no, I believe pinakita yun last week, yung ano ka, more ka ba doon sa worried? More ka ba doon sa worldly? More ka ba doon sa negative? O more ka doon sa focus sa eternal? Focus ka doon sa mga bagay na nagbibigay ng peace? O focus ka doon sa bagay na nagbibigay ng positivity? Nasaan ka doon? Of course, pag sinabing do not conform, we need not to conform to the pattern of this world, but we need to be transformed. Paano tayo mababago? Sino rito gusto ng binagong buhay? Taas yung kamay, gusto ng binagong buhay. Amen. Ano kailangan mong gawin? You need to renew your mind because you can never have a positive life having that negative mind. Hey, listening, I'd like to repeat that again. You can never have that positive life having that negative mind. No, hindi ko po alam sa inyo, pero si Pastor po may mga nagagawa po ko mga irrational decisions. Yung minsan parang, alam mo naman yung tama mong gawin, pero ang ginagawa mo yung mali. No, sinarito po yung imbis na mahalin mo yung kapwa mo, nasigawan mo, nagalit ka. Nainis ka doon sa kaibigan mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo. Di ba? Imbis na nag-iipon ka, naku po, nag-sale ang SM, nag-Shopee, nag-Lazada, 5,500, 6,600. Ngayon, may 8,800 na naman. Hello po. Alam mo yun, yung dahil lang nag-sale, bumili. Sinurito po yung may sakit pag sale. Yung pag dapat sale, dapat bibili. Kasi mura. Ang tanong ko sa'yo, ilan yung mga bagay na mura mo nabili, pero nakatambak lang sa bayat, hindi mo ginagamit? Tapos if mo, benta ko na lang. Kaya pag binenta mo, second hand na yon. Hello po. Okay, siguro kung brand new talaga, pero sana ganun pa rin yung value niya. Are you listening? No, sino po rito, no? Yung gusto mo naman magtiwala sa Lord, pero imbes na magtiwala sa Lord, naging warrior ka, imbes na maging warrior ka. Are you listening? Diyan ba kayo? No, hindi nyo na kailangan itaas yung kamay nyo, pero kung kilala nyo yung katabi nyo, parang ganun, sabihin mo sa katabi mo, baby, kalma. Amen. No, ibig sabihin, you need to change your mind. Sabi sa katabi mo, change your mind. Change your life. Alam nyo po, bakit tayo nakakagawa ng mga ganon? Kasi, katulad po ng binanggit, I don't know kung how Pastor Vincent delivered it last time, but meron kasi tayo mga, yung wiring natin sa brain natin, that is what we call, no, yung neural pathways natin, no, nagkakaroon ng, alam niyo yon, yung pattern in our life, that minsan pagka nagkaroon ka ng ganitong sitwasyon, ito yung nagiging reaction mo, kasi, bakit yon? Kasi nagiging normal yun sa'yo. Parang pagka sumama loob mo, nagagawin mo, inom. Mga ganon. O kaya pagka nagkaroon ka ng tagumpay, yosi. Mga ganon, di ba? Di ba? Bakit? Kasi yun yung nagiging normal. Pero yun ba yung dapat na ginagawa mo bilang ngayong believer ka, bilang Christian ka ngayon, yun ba yung dapat mong ginagawa? Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano raw po kailangan baguhin? Isip. Alam niyo po, noon, sinarito po nagkaroon ng Honor type Jeep, nakasakay na lang. Ayan, nakasakay sa Honor. Hindi na uso yung iba, hindi na inabot. Nakasakay pa Honor type Jeep. Dati po, no, pag may ganun ka, astig ka na. Di ba, no? Pero alam niyo po, no, nung panahon po, no, meron kami Honor, isang manual, then eventually na-upgrade, naging automatic, no, kasi yung nabila namin ay American citizen. But minsan pinagawa po yung kasi parang nawalan, hindi ko alam kung maalala, kung nawalan ng headlight o nawalan po ng busina. So pinagawa po siya, hindi ko na rin maalala kung sino nagawa. But you know, nakakatuwa po, bakit? Pag bumusina ka, umiilaw yung headlight. Pag nag-on ka ng headlight, bumubusina. Siguro hindi nyo po kailangan maging electrician para malaman nyo kung ano yung problema. Meron pong naging maling wiring. Amen?
Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang merong maling wiring yan minsan? Yung minsan, ang kinakalabit mo busina, umiilaw. Minsan, dapat ilaw, bumubusina. Hello po? No. So, bakit po? Kasi nga, nagkaroon ng problema dun sa wiring. We become irrational. Parang ganito po, no? Just to illustrate, parang bahay mo, meron kang garden, halimbawa na lang, meron talagang path na simentado, but the thing is, mas mabilis dumaan dito sa damo. And naisipan mo, doon ka na lang na dumaan sa damo, and for quite some time, siguro after a year, ano na mangyayari doon sa palagi mong dinadaanan, na hindi naman talaga daan, na meron naman talagang tamang daan, ano mangyayari dito sa damo? Eventually, mapupudpud yung damo, and you will create a trail na madali mo ng daanan ngayon. Amen. Sino po yung nakapunta na sa mga bundok, have you nag-hike, or familiar kayo, may mga dinadaanan kayong damuhan, bakanting lote, dati po dito, meron ka madadaanan na ayaw mong dumaan dun sa hindi, nakakatakot baka may ahas, tapos doon ka dadaan na lang sa path na yon kasi madali na para sa iyo kasi wala nang damo. Dahil palaging nadadaanan, pero hindi yun ang tamang daan. Amen. And you know what, because of that thinking, nagkakaroon tayo ng problema. And you know, no, just to illustrate to you, sa brain po natin, meron pang mga neural pathways. And at times, no, doon sa ating pong brain, as we see, meron po mga dinadaan dyan that we need to, alam niyo yun, yung nagiging nakakasanayan, depende ko ano yan mo. Kaya po parang mga bata, di ba? Parang yung bata, pag yung bata, hiik, hiik, ano gagawin ng bata? Mag-smile. Bakit? Alam niya pagka gano'n, naglalaro. Kaya nakangiti yung bata. Tama po ba? Kahit minsan paiyak na, pero hiik! Smile na siya. Kasi alam niya, yun yung impulse sa kanya. Yun yung nagiging neural pathway niya, nagiging natural sa kanya because yun yung palagi. Tama? No. Kaya lang, yung bata, pagka nasaktan, anong nangyari? O kaya merong pupo, ano gagawin? Iiyak. Kasi alam niya, pag umiyak siya, lalapitan siya, papalitan siya ng diaper. Tama ba? No, and it will be comfortable na uli sa kanya. Yung bata, di ba, humihingi ng candy, hindi binigyan ng nanay. Ano gagawin? Iiyak. Ano gagawin ng nanay? Dahil sa umiyak, binigyan ng candy. Tama? Sino na ngayon yung pasaway? Yung nanay. Bakit? Nagkaroon ngayon ng attitude yung bata na pag meron siyang hindi nakukuha, ang gagawin niya iyak. At eventually, nadala niya yon nung siya'y umiidad, na pag meron siya hindi nagkukuha, nag-i-emote lang siya, umiiyak lang siya. At eventually, ano nangyari? Pag tumanda na siya, ito nakikreate, umaasa na lang, nagpapaawa na lang, dahil lang ang alam niya, pag umiyak ako, nagpaawa ako, ibibigay kung ano yung gusto ko. May mga kilala ba kayong ganyan? That's why, at times, hindi na natin nagagamit yung skill na meron tayo and we believe that lie na kawawa ka kasi, magpaawa ka na lang para makakuha ka instead of using the talents and skills na binigay ng Lord sa atin. Kaya at times, pipila na lang kung saan pwedeng pumila. Andito po ba kayo mga kapatid? Then eventually, sisisihin natin ng gobyerno. Ang gobyerno talaga, well, in fact, tayo yung nag-decide. Because having that negative mind, simula nung bata tayo, nadala natin hanggang nung tumanda tayo, pinamumuhay natin yung negative life. But I believe, hindi yan yung katabi mo. Amen? No, sabi sa katabi mo, hindi ikaw yung pinapatungkol ni pastor. Ayoko pong mamersonal. Yung sa katabi mo, hindi ikaw yon. Amen. Yung katabi mo ang kausap ko. Okay po ba? Hindi para sa iyo yun, para sa katabi mo. Amen? O sabihin sa katabi mo, hindi pala ako yon, ikaw pala yon. Okay. Ayoko po mamemersonal. Amen? Alam niyo po, tingnan niyo po, the more you think of that thing, negative or positive, the more siya nagiging natural sa iyo, no? At nagiging madali yan sa iyo. Pero ano po kailangan natin gawin? We need to have that good news. Sino rito gusto ng good news? Gusto natin palagi good news, ayaw natin ng bad news. Good news, merong truth. Ang panglaban natin dyan ay ang truth ng Bible. Kaya we cannot afford.
At ako po si Pastor, nalulungkot ako, if someone received Jesus Christ as Lord and Savior, tapos pagdating na tinuturuan siya mag-pray at mag-read ng Scripture, ayaw niya. Bakit? Sabi ko, sa mundo, puro negative. Pagising mo pa lang, may negative na, ang ingay na nung kapitbahay mo, ikaw mismo nagsasalita ka, nagsalita yung nanay mo ng negative tungkol sa'yo, minsan pinaniwalaan mo, ikaw din yung negative, tapos nakita mo sa social media, na-confirm pa. Di ba? Kaya lang, ano pang laban mo doon kung wala kang alam na truth? Nagsabi ako ng hindi ikaw ulit ang kausap ko, yung katabi mo. Okay po? Sabi sa katabi mo, ligtas na naman ako, ikaw talaga yung topic ngayon. Amen. Kailangan labanan natin yung negative ng positive. Ano lang positive? Yung truth ng Bible. Kasi alam niyo po, yung mind natin, battlefield po yan. At most ng mga tagumpay o pagkatalo, nagsisimula sa isip. Hello po? Tignan mo, bago mo siya nagawa, inisip mo muna. Kaya napakahalaga po that we need to understand na ang laban po natin, hindi laban dito sa mundo. Kundi ang laban po natin, we battle, sabi nga, against flesh and blood. It's not against flesh and blood, but against spirit world or principalities in the spirit realm. Yung kalaban mo, hindi si pastor, yung kalaban mo, hindi yung cell leader mo, hindi yung nanay, tatay mo, hindi yung kaibigan mo, hindi yung katabi mo. Ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Na wala siyang ibang gusto, kundi nakawin, patayin, wasakin yung buhay natin. Amen? Kaya lang, ang sabi ni Apostle Paul, kung maalala niyo po last time, ang gusto niyang, ang dapat na laban natin, hindi raw po dito sa mundo, but we need to take captive every thought and make it obedient to Christ. Kung maalala po niyan, bakit yung meron tayo, yung divine power, sabihin natin yung word divine power, yung divine power na meron po tayo can destroy all arguments, all pretensions, that sets itself up against the knowledge of God. And take captive, we have that anointing, we have that power to take captive every thought. Ano po yung sabihin? Pag sinabi pong take captive, para pong hinuli, ginapos. Nakita na kayo na hinuli, ginapos? And make it obedient to Christ. Ano po yung sabihin? Illustration lang. Sino rito po? May bahay. Taas yung kamay, may bahay. Yung iba walang bahay? Taas yung kamay po, may bahay. I believe lahat po may bahay. Amen? Yung iba may binahay. May bahay. Okay. May bahay na walang bahay. Mahirap yung gano'n. Amen? Ano po? Yung may bahay. Tama. Sa bahay mo, pag may pumasok na magnanakaw, ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Uy, ito kape pa. Stay ka muna. Sige, kwentuhan tayo. Ito pa pandesal, bagong luto, galing Bibays. Di ba, gano'n ka ba? O anong gagawin mo pag may pumasok na magnanakaw? O sige, kain ka lang dyan, cool ka lang dyan. Ano pag gusto mo? Ito, may kailangan ka pa? Ito pag gusto mong kunin? Ganon ba kayo? Kaya lang, yun yung sinasabi, take captive every thought. Anong gagawin mo pagka merong magnanakaw na pumasok sa bahay? Di ba uhuhulihin mo? Gagapusin mo? Tama po ma, i-restrain mo siya, pipilitin mo, at kung talagang worst comes to worst, kaya mo patayin? Hello po. Kung nalagay ka talaga sa alanganin, dahil walang ibang gagawin yung kaaway kundi to steal, to kill, and destroy. But the question is, what do you do with the negative things that the enemy, the lie, yung mga kasinungalingan na nilalagay niya sa isip mo? Are you listening? Alam niyo po si Pastor, I've been fishing for medyo matagal na, ngayon hindi pa. But you know what? Nakita na kayo naka-experience ka mag-fishing? Wala pong kumakagat sa hook. Pag hook lang. Palaging merong pain. Or maaring artificial yung lure, and I illustrated it sa mga bata. At alam niyo po, yung hook, pag may pain na, kahit anong liit nung hook, kaya niyang humuli ng malaking isda. Are you listening? Bakit? Kasi lang po, nakunya ka?
a little temptation, kaya po yung napakaliit na bagay lang sa isip pa lang natin. Pag temptation, hindi pa po siya kasalanan. Pero pag siya po ay napatulan na natin at nagawa na natin, hindi na po siya tukso, kundi kasalanan na. Amen? Kaya doon pa lang sa isip, we need to take captive it. No? Kaya kung isipin nyo lang, kung yung, alam mo na ang enemy came to steal, kill, and destroy, at may nilalagay siyang negative sa mind mo, will you entertain it? Pakakapihin mo ba siya? Ito pa Starbucks, sige pa, enjoy ka lang dyan. Sige, galit, dyan ka lang muna. No, enjoyin lang kita, galit. Samang-sama talaga yung loob ko dun sa taong na yon. Ang sarap ng pakiramdam ng galit. Ganun ba? Hello po. Okay. I tell you, hindi po madali. Why? Your life is always moving in the direction of your strongest thoughts. Your life is moving always to the direction of your strongest thoughts. Doon palagi pumupunta yung isip na, yung buhay natin, kung ano yung iniisip mo. Tignan mo, ikaw ay ikaw ngayon, base doon sa mga bagay na pinaniwalaan mo sa isip mo. I don't know, maybe some of them are lies, some of them are truths, but ikaw ay ikaw ngayon, base doon sa mga bagay na nilagay mo sa isip mo. You are an achiever because you believe you are an achiever. Pero you failed because you believe that you are a failure. And I want to tell you that you are never a failure. Sitwasyon lang yan, pangyayari lang yan sa buhay mo. Iba yung tao, iba yung pangyayari. You are never a failure. You just failed. But you are never a failure because you are a child of God. You are a victorious person. Amen? Pwede mong sabi sa katabi mo, I am a victorious person. Sabi sa katabi mo, you are a victorious person. Alam niyo po, what comes into our mind comes into our life. Comes out into our life. Sabihin, napakalaga, bantayan mo ano yung pumapasok. Dahil kung ano yung pumapasok, yun ang lumalabas. You can never live a positive life having that negative mind. Amen? No, never po. No. Kaya, ang tupo napakahalaga that hindi naman po para, alam niyo yun, we cannot control what we think, but we can train our mind. Paano tayo magre-respond? We can train our mind. Paano tayo magre-respond sa situation? No, lahat po tayo hanggang ngayon, si Pastor, I'm still in the process. Lahat po tayo may mga proseso, but we need to train our mind. No, kasi napakahalaga po that we understand na pag sinabing nagte-train ng mind, parang yung katawan mo, hindi naman agad muscles yun eh. You need to train it. At minsan, hindi naman naggawa ka ngayon ng 200 reps. Di ba? 200 na reps. Malaki na agad muscle mo. It takes time. No, it takes time. It takes habit of doing it continuously. Kung maalala niyo yung mga topic natin last time, no, yung habits, maliliit lang na bagay na ginagawa natin, it affects our life. No, pero napakahalaga nung ginagawa natin, pero mahalaga din ano yung pinapasok natin. Kasi kahit na magpalaki ka ng katawan, ano yung kinakain mo? Kahit na mag-gym ka, mag-exercise ka to lose weight, pero ang tanong, ano pinapasok mo? Baka naman you still eat sweets. Kumakain ka pa rin ng matataba, kumakain ka ng bawal. Hello po mga kapatid. Andyan ba kayo? No, sabi ng iba, bakit po ganon? Umiinom naman ako ng gamot ko para sa high blood. Bakit ina-high blood pa rin ako? Ang tanong, ano ba kinakain mo? Yung bawal pa rin kinakain. Matamis, maalat, mataba. Hello po. Hindi pa, nagpupuyat pa rin. Oops. Diyan ba kayo? No. Not having enough sleep. No. Pastor po, I just want to, bago natin puntahan yung verse Philippians 4:8, just to tell you how really yung negative thought affects our life. Nakita ko po talaga ito when I was in the ISCU. On the second day, 5 a.m. po, 5 a.m., sumakit yung dibdib ko. Sakit ng dibdib ko talaga po. And I have to call the nurses to come. And nilagyan po ko ng gamot sa ilalim ng dila ko. And medyo matagal po. I was relieved naman, pero medyo matagal.
So, nakatulog na rin ako after that. Nakapag-rest na ako. They monitor me. But after that, around mga 8 o'clock, 8:30, dinala na nila ako ng almusal. Okay na ako. Wala na ako nararamdamang sakit. I will take my breakfast. And take lang ako ng picture just to thank God, give glory to God, and post it, with a verse. And just thanking the Lord. But you know what? Nag-browse ako ng Facebook. And I saw a post. Andito siya ngayon. Hindi. So yung pangalanan ko. Hindi, wala. But you know what? Naglaro sa isip ko, having that negative thought about that post, maya-maya po, few minutes, actually seconds lang, sabi ko, sumasakit yung dibdib ko. At kung ano yung sakit niya nung umaga, alas 5, ganun din yung sakit ng dibdib ko. And I called the nurses again. Nilagyan nila ako ng gamot. Sa dila. Mabigat po yung pakiramdam ko, Bigat na naman. And doon ko po nakita that really negative thoughts gives us negative emotion. And unknowingly, meron pala siyang nagiging negative effect sa katawan po natin. Are you listening? Maaring kay pastor na feel ko lang talaga na sumakit yung puso ko kasi meron ng underlying na maaring situation ako. Pero tayo maaring hindi natin napapansin, meron siyang epekto sa atin. Hello po, andyan ba kayo? Amen. Kaya kay pastor po nakita ko yung mga negative na situations, meron po na effect po sa akin. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo kung may mga pasaway, may mga nakita kayong pasaway, hindi sumusunod kay pastor, di ba? Yun. Alam niyo na gagawin niyo, sakalin niyo agad. Hindi po, biro lang. Ay po. Dumagdag ka pa. Di ba? Biro lang po, ha? Philippians chapter 4 verse 8. Ba't tayo napunta ron, Hindi po, I love you guys so much. Biro lang po yun. Pero pwede nyo rin pong gawin pag talagang pasaway, Sabi po rito, sabi ni Apostle Paul, tingnan niyo po sabi ni Apostle Paul, and now, dear brothers and sisters, ito yung sinasabi ko, huwag nyo lang bantayan yung ginagawa mo, bantayan mo rin yung pinapasok mo. Okay. One final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Wow! Ibig sabihin, huwag mo lang bantayan yung ginagawa mo, bantayan mo yung pinapasok mo. Hello po. Ibig sabihin, huwag ka lang mag-workout para gumanda yung katawan mo. Bantayan mo rin ano yung kinakain mo, ano yung diet mo. Hello po. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi tinolerate, Hindi sinabi rito ni Paul na si Lord talagang finela ko ng Lord. Wala siyang sinabing ganon. Walang sinabi dyan na, Lord, talagang hindi ko kaya. Talagang ang buhay talaga mahirap, mabigat. Hindi po eh. Ano sabi niya? Fix your thoughts. Fix your thoughts. Sabi mo sa tabi mo, i-focus mo. Sa tabi mo, i-focus mo. Ang ganda po pag pinuntahan nyo po yung New King James Version, and I'll just show you po a clip for that. Sabi ron in verse 8, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Meditate. Naalala niyo po, and kung tinanong kayo ni Pastor Vincent, andito ka ba talaga? Tanungin mo yung katabi mo, nandito ka ba talaga? Tanungin mo yung katabi mo, parang wala na dito. Hello? Yan yung po yung problema kasi. We are not mindful. Nasa church na tayo, ang gulo pa ng isip natin.
Hello po, dapat pag nasa church na tayo, payapa na isip natin. Amen? Kaya yung katabi mo nakakatulog na kasi payapa na. Amen? No, di ba? Di ba? Di ba? Dapat pag sa church, payapa na isip mo. And sad kasi yan ang sumisira rin ng society, ng relationship. Bakit? Tingnan nyo po, pansinin nyo, pumunta ka ng mga food chain, mga restaurant. Nakaikot yung pamilya. Pero pansinin mo, ilan ang nag-uusap? Nasaan yung mga tao? Opo. Talaga po? Like. Hindi po nakikinig po ako. Hello? Sino rito ko, ikaw yung magulang, kunin mo sa cellphone, ibato mo. Di ba? Di ba? Hello po? Binilang mo ng cellphone di ba? Hello po mga kapatid, dyan pa ba kayo? Tanong mo katabi mo, nandito ka ba talaga? You need to be mindful. Amen? You need to be mindful. Spend time in the things that really matter. Spend time with things that really matter. Tingnan mo katabi mo, cellphone, baka nagpe-Facebook, nag-Instagram yan, ha? Tingnan mo mabuti, baka nag-ML pa yan. Tingnan mo. O yung mga nasa likod dyan, tingnan nyo, nag-close na ng app. Nag-close na. Close all, di ba? Kasi tingnan nyo po, when you say meditate, when you say focus, when you say fix your thoughts, you need to meditate. At ano yung meditate? Definition ng meditate is to engage in mental exercise to focus one's thoughts. If i-exercise mo pala na nakafocus ka, parang nandito ka na sa church, nasaan ka pa isip mo? Hello po. Nandun pa rin sa bahay, nasa tropa, nasa bisyo, nasaan? Nasa nangyari kagabi? Hello po mga kapatid, it will not help you. Because we need to be mindful, we need to meditate. No, kasi alam niyo po, sa mundo kasi pag sinabing meditate, anong naalala niyo? Yoga. Yoga. Yoga parang you blank your mind, empty your mind. Yeah? Relax. Hindi po. Pag sinabi pong meditate in the Bible, you focus dun sa tamang bagay. You focus on the truth. You focus on the Word of God. You don't just make your mind blank and empty and call upon the universe. No, you call upon God. You call upon His promises. Amen? You call upon His presence. Tingnan niyo po kaya yung mga naging matagumpay po yung mga nasa Bible. Why? Tingnan niyo po yung awit, yung Psalm 119 verse 15. Beyond their battles, ano pong sabi rito? I meditate on your precepts and consider ways. Amen. Sa kabila ng mga nangyari sa kanilang buhay, ang minemeditate pa rin nila yung word ng Lord. Kaya kapatid, we cannot afford as believers. We can't afford not to meditate on the word of God daily. Parang oxygen yan. Pwede bang oxygen? Wala. Kahit saglit lang? Hindi. Mamamatay tayo. Same with the Word of God. Ako po bilang hindi bilang pastor, bilang believer. Nakita ko po na napakahalaga that I need to read the Word of God every day. Sabi po ng Psalm 143 verse 5, I meditate on all your works and consider what your hands have done. Minimeditate niya. Hindi yung situation, hindi yung pangit na nangyari, hindi yung sinabi nung nanay at tatay niyang pangit sa kanya, na minsan pinaniwalaan niya, but ang minimeditate niya yung ginawa na ng Diyos sa kanyang buhay. Sino rito may nakaranas na ng milagro ng Diyos? Taas yung kamay. Nakaranas ka ng milagro ng Diyos, taas ang kamay. Amen? Yung hindi pa makataas ng kamay, I pray, mamaya may gagawin ng Panginoon sa iyo. Amen. Alam niyo po, tuloy natin yung palakpak sa Lord. Sige po. Kapatid, kung hindi mo nakitang milagro na ginising ka niya ng umaga, maybe you have a negative mind. Are you listening, mga kapatid? No, tingin mo, ang pangit ng araw na to. Kung Diyos ang gumawa ng lahat ng araw, ibig sabihin maganda. Amen. No, tingnan mo yung katabi mo, ang ganda, di ba? Ang gwapo, di ba? Bakit? Gawa ng Diyos yan. Pastor, gwapo ba yan? Pag nangulangot, ganon. Ganon makulangot, di ganon, ganon. Natutunan ko po sa biyenan ko yan. No, alam niyo po yon.
Kahit ganun pa man, mangulangot ka ganun, kapatid, tandaan mo palagi, you are fearfully and wonderfully made by God. You are unique. Wala kang kamukha sa lugar na to. At sa buong mundo, nag-iisa lang yung mukha mo. You are unique and that is our beauty. Doon tayo binabasihan ng Panginoon yung uniqueness. Amen. No, kapatid, kung ikukumpara mo yung sarili mo kay Mr. Universe o kay Miss Universe, kapatid, incomparable ka. Because you are unique. Wala kang katulad. Amen? Amen? Kaya sa lugar na to, pwede kong sabihin, ito yung pinakagwapong Javian niya sa lugar na to. Amen. Right? At pag ikaw yung nandito, pwede mong gawin yan. Amen? But you know what? Kasi bakit? Kasi you are the best you. God created you unique. God created you special. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I am the best me. Sabi mo sa katabi mo, you are the best you. We need to meditate on the Word of God so that yung lie, hindi natin makuha. Hindi natin mapaniwalaan because daya nga siya. Sino rito gusto mo maniwala sa kasinungalingan? Ayaw mo, di ba? Galit ka nga sa sinungaling, di ba? Ayaw mo ng sinungaling. Kasi niligyan tayo ng Lord ng gano'n kasi yung kasinungalingan walang naidudulot na maganda sa atin. That's why we need to live the truth of the Word of God. We need to meditate the Word of God. That's why the psalmist say, I meditate on all your works and consider what your hands have done. And if you see God's miracle in your life, may gagawin pa ang Panginoon, higit pa dyan. Alam niyo po, napakaganda that we need to have that word. And I thank the Lord, yung mga nag-visit po sa atin. No, nung ako po ay nasa hospital, they declared words ng victory sa buhay ko over my life, words of healing. And you know what? True enough, God is faithful. Kung ano po yung dineclare sa akin, ginagawa po ng Panginoon. Amen? No, hindi po tayo magme-meditate na, alam niyo yung Eastern meditation, gano'n kasi, yoga, empty your mind, call upon the universe. No. We believe in the truth. We battle what is the lie of the enemy. Tapos we trust in the Lord and we believe kung ano yung sinasabi ng Panginoon. We fix our mind, we fill our mind with the truth, and we fix our mind on Jesus. Amen? We need to train our mind po to focus. Kasi yung focus po is a skill. Alam niyo ba yung focus skill? Parang iba po sa inyo, hindi makapokus. Kasi hindi mo naging skill yan. Pagka na ang bilis mo ma-distract. At after distraction, merong destruction. Hello po? No, dapat pag nasa church, dapat focus ka na. Dapat alam mo ito, magsasalita sa akin ng Panginoon. I need to focus, I need to write down. You need to take notes. That's why yung mga nagte-take notes, note takers are history makers. Kaya nga may kasabihan tayong ganon. Why? Because pwede mong balikan. Amen? No, kasi kung sa school nga, di ba, hanggang saan lang yung tinuturo ng teacher, tapos, teacher, saglit lang po, ang bilis, di ba? Huwag mo nang burahin yung board. Pero sa church, dapat ba mas ganun tayo? Hello po mga kapatid, tinan mo yung katabi mo, di ba, nagte-take notes? O, sabihin sa atin mo, kung hindi ka pa nagte-take notes, next time, I want to see you taking notes. Amen? Apo, bakit? Mahalaga po yan. Right? Alam niyo po, meron kasi, alam niyo po, tingnan niyo, napakahalaga ng skill ng focus. Tama? Tingnan niyo po to. Okay. Lagay niyo po yung daliri niyo sa unahan. Okay, lagay niyo po, come on, lahat po, para ma-experience niyo. Lagay niyo po, come on. Okay. Tignan mo yung background. Ano nakikita mo? Of course, background. Ano yung daliri mo? Malabo. Tama? Ang gwapo ni pastor, malabo yung daliri mo. Pero tignan mo yung daliri mo maganda. Di ba? Lumabo yung kagwapuan ni pastor, luminaw yung daliri mo. Hello? Tama. That's the power of focus. Kaya sabi nung famous po na theologian, named Jackie Chan, kailan niyo si famous theologian, si Jackie Chan? Sabi niya po, your focus needs more focus. And I believe we can learn from that. Amen? Your focus needs more focus.
Kaya sabi ng Bible, we need to fix our thoughts. We need to meditate on the Word. We need to meditate on the truth of the Scripture. Why? Without focus, we will lose. Sabi nga ng ating mentor, no? Sabi, yung walang focus, nag-hocus-pocus. Amen? Andiyan pa ba kayo? May mga kasama pa ba ako? Nako, wala nata akong kasama. Andiyan pa ba kayo? Tama. Alam niyo po, kaya yung mind natin, si Pastor po, at times po, my mind drifts. No, minsan inaanod talaga. No, minsan yung kasinungalingan, na minsan hindi ka magaling, hindi ka mahusay, wala kang magagawa, hanggang dito ka lang. Pero I'm training my mind to focus on the truth of the Word of God. That's why si Pastor, may mga bagay ako nagagawa na hindi ko alam na kaya kong gawin. Hindi alam, nung mga napuntahan ako na alam ko hindi ko kayang puntahan. Having that negative mind noon. But salamat sa biyaya ng Panginoon, He changed my mind. No, kasi po we need to train our mind. Why? Kasi ito yung tanong kasi sa atin ngayon, napakahalaga. We need to train our mind. Kaya ito yung focus natin, ito yung tanong sa atin sa bawat isa. Last week po, dinaanan natin to. What stronghold is holding you back? Anong stronghold talaga yung nag-hold back sa'yo? Last week po, pinag-usapan natin yan. Ano talaga yan? Anong mind? Anong kaisipan? Identify mo, ano yung mga wire na parang na-cross? Parang dapat ilaw lang lumalabas, bumubusina. Dapat busina lang umiilaw. Ano yun? Ano kaya yung parang mali yung wiring? Kailangan nating ayusin, wag na nating daanan yung damo. Kasi kung palagi mong dinadaanan yung damo, mukhang shortcut, mukhang madali, ito yung masarap na daan. Pero merong tamang daan na dapat mong lakaran. Merong katotohanan na dapat nating lakaran. At pagka tinuloy mo lumakad doon sa katotohanan, eventually yung damo tutubo uli. And it will be difficult for you na daanan na yon. Hindi na yung magiging automatic sa'yo. Bakit? Kasi nga, dumadaan ka na doon sa katotohanan. We need to train our mind. Kaya po, no, ano yung stronghold sa isip mo? Yung isip mo ba, pinanganak na ako mahirap? Mamamatay na ako mahirap? Hindi ka na pwedeng ma-overcome tong addiction na to. Talagang ganito na ako. Bakit? Kasi si Pastor, napagtagumpayan ko yung addiction. Talagang Pastor, hindi na ako magiging close kay Lord. Talagang, no. You need to develop that habit. You need to focus your mind. Amen? Pero sa simula, hindi po madali. Just like yung mga topic natin na nakaraan, small things lang, just remind yourself, make it obvious. No po? At yung health natin, Pastor, hindi na ako gagaling. Yan din yung sinabi ko, pero ang sabi ko sa Lord, Lord, kung tapos na po kayo sa akin, Lord, kunin niyo na po ako. Pero Lord, kung meron pa kayong gustong pagawa sa akin, Lord, gusto ko pa pong maglingkod. Buhayin niyo pa po ako. And God is faithful and true enough. Amen? God has been so good. Kaya lang, ano yung pinapaniwalaan mo? Yung kasinungalingan ba na hindi ka nagagaling, wala kang kwenta, hindi ka mahal ng Diyos, kaya ka nandyan ngayon? Dahil doon sa mga ginawa mong kasalanan, kaya ka nagkaganyan ngayon? Hindi ka na talaga magkakaroon ng maayos na relasyon, hindi ka na magkakaasawa. Is that the lie? Or sabihin mo, Lord, meron ka nakalaan sa akin. I'll just serve you, God. You have a great purpose for me. And whatever your plan is, your will be done, not mine. Amen? Si Jesus nga, anak na ng Diyos, nakaranas ng hirap eh. Pero bakit niya dinanas yun? Kasi yung sabi niya, Ama, kung pwede lang alisin mo yung saro ng paghirap, pero wag yung kalooban ko mangyari, kundi yung kalooban mo. Are you listening? If God's will, pero alam niyo po, is it God's will para maghirap ka? Does it glorify God? Ngayon po, nagiging patotoo ko sa inyo. Bakit? From ICU, inalis ako ng Panginoon doon. God healed me, and I believe and I declare that God healed me already. Amen? Because that is what the Bible is saying. Ito yung pangalawa, what truth demolishes that stronghold? Ano yung truth? No? Na nagwawasak ng stronghold na yan. Kaya dapat, alam niyo po, we can't afford na hindi talaga magde-devotion, yung magbabasa ng Bible every day. Amen? No, kung hindi mo pa kaya magbasa ng Bible araw at gabi, start from small. Pwede mo kaya na isang chapter, at least one verse siguro. I advise, kung wala ka pang Bible, you can download the Bible sa internet, merong apps ngayon. I suggest yung merong maganda, yung libre lang lahat, yung YouVersion.
YouVersion na Bible app, you can download everything. Kahit yung ano lang, yung daily verse lang, yun lang muna meditate mo sa bawat araw, kung yun lang yung kaya mong basahin. Or even, yung kaya mo, yung isang chapter, kung kaya mo, isang chapter a day. Just allot time. No, kung 5 minutes lang, 5 minutes, kung yun lang yung talagang oras na kaya mo. No, just start from that. Pero ano yun? Ano yung nagde-demolish na truth dun sa lie ng kaaway sa buhay mo? Kaya we need to write it down. And you need to think about it. No, at you need to confess it. I-declare natin sa buhay natin. Kasi Pastor po, nung nasa hospital ako, pinapakinggan ko lang puro healing music. Puro healing worship. Puro Don Moen. Bakit? Kasi healing worship eh. Yung word ni Lord, ulitin mo sa Kanya. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Amen? Amen. Tama. So, doon yung mga ganun maririnig mo, nasa ICU ka, gagaling ka talaga. Amen? Wala yung isip mo doon sa sitwasyon mo. Nasa ICU na ako, nagsishare pa ako sa mga tao sa paligid ko. Amen. Pero may dahilan ng hindi. And that's a lie. Na hindi na ako pwedeng gamitin ng Diyos dahil nasa ICU ako. Sabi ko sa kanila, si Jesus nga, pinako eh. Pero na-bless tayo. Ako nandito ako ngayon, pero I believe gagamitin ako, Lord, para maging blessing sa'yo. Pinagpe-pray ko sila. Andiyan pa ba kayo? You can steal a blessing kahit ano yung sitwasyon mo. Amen? Because you are a blessing. Amen? Sabi sa katabi mo, you are a blessing. Kaya we need to write it down. We need to think about it. We need to confess it so that mapaniwalaan mo. Yun ang dulo. You need to believe the word. You need to believe the truth. You need to create a new neural pathway in your mind. No, hindi na yung damo. Hayaan mo na yung damo. Huwag ka na doon. Doon ka na dumaan sa tamang daan. Are you listening? Ang solusyon sa problema mo, hindi ubas. Ang solusyon sa problema mo, hindi rin damo. Ang solusyon sa problema mo, si Kristo. Amen. No, kaya tignan po natin. Meron tayong maling problema. No, maling pamamaraan. Alam niyo, tignan niyo po ito. Tignan niyo po. If you look at the scripture, ito po yung buko niyo. Scripture po, we need to be scriptural. This is scripture, scriptural po. Tignan niyo po ito, personally. Are you struggling to know God's will? Tignan niyo po ito, no? If you're struggling to know God's will, declare mo ito ngayon. Okay? Ready? Okay, ready? 1, 2, 3, go. My life belongs to God. Daily, I seek Him, and daily, He directs my steps. I know His voice, and He leads me to His perfect will. Wow. Amen? Sabihin, if you feel confused, isa lang sabihin mo, sinusunod ko si Lord, hindi ako lugi, sabi nila lugi ako dahil sinusunod ko si Lord, hindi. Dahil alam ko, pag inuna ko si Lord, Matthew 6:33, if I seek first the kingdom, His righteousness, all these things shall be added unto me. Pag inuna ko si Lord, kailanman, hindi niya ako ihuhuli. Amen? If you lack confidence, rito, you lack confidence. Pwede natin i-declare to. Ano to? My confidence is in Christ and Christ alone. Because His Spirit lives within me, I can do everything He calls me to do. May nagsasabi pa sa iyo, wala kang kwenta, wala kang magagawa. Ang sabi mo, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? No. Eto, if we're fighting, I don't know, lustful thoughts, no, malaswang kaisipan, pwede natin i-declare to. If you're this person, I'm not a slave to lustful thoughts because God has purified my mind. I will honor Him with my eyes and thoughts. My God is faithful. Even if I'm tempted, He will always give me a way out.
Amen? Totoo po ba yan? 1 Corinthians 10:13. Hindi niya tayo bibigyan ng suliranin na higit sa ating kakayanan. Amen. And you know what, si Pastor, yan ay pinarwala ko. Bata pa akong nagsimula sa Panginoon. Nung nag-start po ako ng ministry sa mga married men, we have to start from something. Ako po yung pinakabata. Some of them 5, 10 years, 20 years, some 60 years older than me. Back then. Or even more. But you know what? Isa lang tinatag ko. Lord, hindi niyo ako lalagay sa sitwasyon na hindi ko kaya. Yung iba natatakot mag-share. Bakit? Baka tanungin ako, hindi ko masagot. Bata pa ako. Ito pa lang alam ko. Pero nung nagsimula ako, tinatag ko na hindi ako lalagay ng Diyos sa sitwasyon na hindi ko kaya. And true enough, God is faithful. Walang tinanong sa akin yung mga kapatid na kinonect ng Lord sa akin. Though they are 60, 50, 40, 30, some years older than me, wala silang tinanong na hindi ko nasagot. Amen? Hindi papahintulot ng Panginoon na mapahiya yung pangalan niya sa pamagitan ng buhay mo. Are you listening, mga kapatid? Dahil yung kahiyan mo, failure din ng Diyos. Yung tagumpay mo, tagumpay niya yan. Amen? But of course, hindi niya papahintulutan. Sino po rito, you find comfort sa food. Yung nag-stress eating ka, yung alam mo namang bawal pero kinakain mo pa rin. Matamis, mahalat, mataba, creamy, cheesy, oily, fatty. Di ba? Pero alam niyo po, pwede natin i-declare to, Lord, when I'm stressed, I turn to God. I come to Jesus because He is what I need. In Him, I find strength and comfort. Amen? Oh, huwag kayo masyado mahilig sa matamis, ha? Okay ba yun? Bakit, Pastor? Anong difference ng condensed milk sa evap? Pareho lang namang gatas. Pareho lang gatas yun, di ba? Anong difference ng evap sa condensed? Yung condensed malapot, yung evap malabnaw. Bakit? Kasi yung condensed matamis, yung evap matabang. That's why majority of those people na may diabetes have hypertension. Why? Because the heart needs to pump more. Bakit sabi ng mga peripheries, uy, konti lang nakakarating na dugo sa amin. Kulang yung oxygen. Bakit? Kasi malapot yung dugo. That's why the heart needs to pump more. Are you listening? Ay mga mahilig sa mga matatamis dyan na drinks. Wala akong sinabi, ha? Matatamis na drinks lang, ha? And lalo yung mga energy drink. Nako, wala akong binanggit na pero energy drink, binobombard mo yung katawan mo ng energy. Gayong kailangan mo na magpahinga. Okay? Hindi ako nananakot, ha? Pero you need to eat right. Okay po, mga kapatid? If you need to take rest, slow down. Take a rest. Nako. Battling worry. Meron ba rito, imbis na warrior ka, naging warrior ka? Ang gagawin mo? Ano declare natin? Because of Christ, I'm not anxious about anything. I cast my cares on God because He cares for me. I have the peace of God dwelling in my heart and ruling my mind. Amen? Amen. Kaya kapatid, warrior ka, hindi ka dapat warrior. You're a warrior. Amen? You're called to advance the kingdom of God. You need to write it. You need to write the truth. You need to think about it. You need to confess it so that eventually you will believe it. Ito yung totoo. Amen? May pinagdadaanan kang financial problem, sasabihin mo, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Hindi ako magnanakaw, hindi ako didiskarte. Susunod lang ako sa sinasabi ng Panginoon. Amen? Bakit? Kasi naniniwala ako pag inuna ko ang Panginoon, hindi niya ako ihuhuli. I will create a new neural pathway in my mind. I'll walk the truth kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa akin. Sabi ba na scripture sa'yo, kulang ka? Sinabi ba sa iyo ng mundo, kulang ka?
Alam niyo po, masakit yan. Lalo kung yung mahal mo sa buhay nagsabi sa'yo. Nanay mo, tatay mo, wala ka na mangyayari sa'yo. Aral-aral ka pa mahirap tayo. Pinanganak ka na mahirap, mamamatay na tayong mahirap. That's a lie. Hanggang ganyan ka na lang. Wala ka talagang kwenta. Hindi ka naunlad, hindi ka nalalago. Yung cell group mo, ang pangit na ugali mo, ganyan ka na talaga, hindi ka nalalago. That's a lie. Because you are not created to be unfruitful. You are not created to be barren because you are created una pa man to be fruitful, to multiply, to conquer, and to lead. Amen? You are created to do great things for Jesus Christ. Pwede mo bang iayahan yung lahat? Tayo po'y saglit na tumayo. Sa oras na ito, sa oras na ito, I believe God is telling us, anak, unahin mo muna ako ngayon. Maybe kaya po may mga nangyaring pangit sa buhay natin is because we made that decision na yung gusto muna natin yung mauna. Gayong may pangako yung Panginoon that if we will seek first His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto us. Maybe some of us ngayon, may pinagdadaan ng kamahirap ngayon. Hindi pa katapusan, kapatid. And maybe it's because you have that wrong mind, that lie, na hindi mo pa nilalabanan ng truth. At sa oras na ito, kung nandito ka ngayon, and if you feel that you need God, habang lahat nakatayo ngayon, nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata. If you feel that you need God, okay, wag mong gagawin kung hindi mo feel, okay? But if you feel God, if you feel that you need God, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, taas mo yung kamay mo sa Panginoon yun. If you need God right now, Lord, I need you right now. At habang nakataas yung kamay mo ngayon, right now, just worship the Lord. Come on, sabi mo sa Lord, Lord, I need you right now, Lord. I want you to be first in my life. Lord, nabubuhay ako para maglingkod sa iyo. Para dakilain ka sa buhay ko. Panginoon, nilikha ako para magmahal ng mga tao na nilagay mo sa buhay ko. At hindi lang mahalin, kundi para paglingkuran sila. Panginoon, nandito ako ngayon bilang inyong anak. Hinihingi ko po na gamitin niyo yung buhay ko para i-raise up yung susunod na henerasyon. Yung aking magiging anak, biological, at magiging anak ko spiritual. I want to equip them, Lord. I want to train them at empower them. Para, Lord, gumawa na i-abanse ang inyong kaharian sa daigdig na ito. Lord, thank you dahil alam ko po, mahal niyo ako at nilikha niyo ako para magmahal ng kapwa at maniwala sa kakayanan ng mga tao sa paligid ko. Salamat po, Panginoon. Salamat po.